Villaros. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay. Tayo po ay dumalangin. Opo na kilang Diyos sa mamalan. Maraming salamat. Sa dakila magkataon, ng sa amin sa araw ito. Thank you, Lord, for this great privilege and blessing na binigay mo sa amin. Kami kanunay. Palagi kami makasamba sa iyo, makapagpupuri, makapagpasalamat, Lord. At upang aming madama palagi ang matamis nga presensya. Salamat for the testimony that we heard, the song of different choirs, the Holy Spirit touching our heart, moving in moments, Lord. Thank you so much, O God. Hallelujah. Panginoon, sa mga pagbibigay ng mga kapatiran, I pray sa you, God, to please anoint the humble servant, liberty, love, and ambassador, and brethren. I cannot do anything without you, Lord. Thou art only my wisdom. Understand and impart me, Lord, right now. I bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kana, yung busog na praise the Lord. Amen ba? Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. Of the rest of the Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and always remember and cherishing their blessed preaching and teaching, especially beloved Honorable Pastor Wes Almeida, and beloved Stand Pastor Lina Como Almeida, and greetings to the blessed Almeida family, and I greet also my beloved family also, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng webcast viewer natin sa buong daigdig, nagantabay, nanood hanggang sa salukuyan, mga minamahal, sa ating panambahan, ng ating ginaalaala, ang mga paghirap ng ating malapay noon sa krus ng Kalbaryo, at nung sa sa lupa pa nagministeryo. Kaya hindi natin makalimutan, kaya sa sulat sa Biblia, please do it in remembrance of me. Palakpakan po natin, Diyos. Mga minamahal, ayon po sa inyo mga testimony na ating napakinggan, na talaga ang Diyos ay mayroon talaga siyang pinaglaanan sa atin. Ito na God's provision. Amen ba? Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo binigo, at hindi tayo kinulangan ng ating mahal na Panginoon. Sobra-sobra mga pagpapala dahil may ginatawag na God's provision. Palakpakan po natin na ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng God's ng provision? Ang provision, mga minamahal, ito po parang ito po baon. Baon mo ba? Nga give prepare. Daladalahin mo kung saan ka pumunta. Nga in times of needs, magutom ka na, ay kailangan mo nang kumain, ay may baon kang dala. Hindi ka na maghagilap, hindi ka na maghanap, dahil may dala-dala kang baon. Ang tawag yan, provision. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Sabi dito, miss your taken. Ito, nakalimutan natin. Beforehand. Ano ba na? Miss your taken beforehand to deal with a need. Sabi na, miss your taken behold to deal with a need or anything else. Palakpakan natin ang Diyos. Diba? The fact or state of being prepared. The fact or state of being prepared. Kaya ang ito na God's provision. Huwag ka mag-alala. Don't worry. Don't fret. Huwag ka matakot. Do not fear. Kaya ang Diyos natin na pinaglingkuran, mayroon siya palagi nakaprepare na pagpapala para sa atin. Amen ba? Amen. Everybody serves the Lord. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, directly, pakibasa. Philippians chapter 4 verse 19. Praise the Lord. Sa aklat ng taga Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 19.
At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos. And my God, but my God, shall supply all your needs, according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito po yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Nga ang Diyos natin, mag-supply siya sa lahat nating mga pangailangan. Sa mamagitan ng kanyang kayamanan, sa kanyang kaulatian, sa magitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So una pa lang na pangako ng Diyos, masatisfied na tayo. Amen ba? Hindi na tayo mag-worry, hindi na tayo mag-alala, hindi tayo matakot, ano mangyari sa buhay natin, ano mangyari bukas, hindi ano mangyari ngayon o ngayon sa mawat problema dating sa ating buhay with regards to financial or material blessing. Then may pangako ang Diyos, but my God shall supply all your needs. Imagine, all. Hindi lamang isa, lahat nating mga pangailangan sa mamagitan ng kanyang kayamanan. Mag-isip ka ng pinakamayaman ng tao sa buong daigdig. Wala pang nakahigit sa Diyos. Amen ba? Amen. Kahit yung mga mayaman, mga billionaires, mga trillionaires, maraming problema yan. Iba niya makatulong na eh. Iba ka mag-suicide, magpa-insured ng ilang billion, maglukso sa San Francisco Bridge para lang may pera yung, may provision na ma-receive na gina-prepare silang pamilya. Pero ang Diyos nangako, wala kang dapat ikatakot. Side by side, ups and down, sa bawat needs ng buhay natin, all your needs, and He supply all our needs according to His riches and glory. Napakayaman ng Diyos. Nothing to worry. Palakpakan natin. Amen? 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 Lahat na nag-testify hindi sila wala silang mga problema. Kaya ang Diyos may ginapreparar, ginapreserve, ginaprepare na beforehand, nakahanda na sa unahan natin yung mga provision ng Diyos sa ating buhay. Hindi ka lang dapat mag-alala, nothing to fret, nothing to worry, nothing to fear, but only trust the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. So, may problema pa kita. Sino may problema? Sinong may problema? Wala. Sinong may problema? Nahiya kayo Alam nyo, sagutin nyo ako. Lahat tayo may problema. Bakit? Yung tao walang problema, nako, abnormal yun. Pero pag normal kang tao, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, mayroon kang problema. Meteor sa Kristiyano, sa taong buhay sa lupa na mayroong problema. Marami tayong problema. Kitang asawang lalaki, problema tayong asawang babae. Amen. Yung asawa natin babae, problema rin tayo mga husband. Tayong pang mga parents, problema tayong mga anak. Amen. Sunod, anong problema? Pangbili ng bigas. Pambili ng ulam, pangbayad sa electric bill, pangbayad sa water bill, pangbayad sa internet. Araw-araw lang ang tulog, puro Facebook lang. Amen. Amen. Maraming problema. Kaya yun ang sinasagot ko. Sino walang problema? Sino may problema? Walang sumasagot. Ipagsabi ko malaman nyo na anong problema nyo. Sunod mong problema, paano ko bayaran ng utang ko? Yung loan ko. Higit sa lahat, maraming problema natin pag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo. You are cursed with a curse because you have robbed me, even this whole nation.
Makinig kayo mga minamahal. You are cursed with a curse because you have robbed me. Dalawa. Sa Bisaya pa, gipang himaraot ka mo sa tanan nga gipang hamaraot dahil inyo ako gikawatan, bisang kining tibok nasod. Sa simpleng istorya, tinunglo ka mo sa tanan nga mga tinunglo, kay inyo ako gikawatan. Remember this, mga minamahal. Mag-ingat. Mag-ingat. Mag-amping. Be aware of this. Dalawa ang sumpa, salot, darating sa Kristiyano, pag hindi mo namimiss mo na ibigay ang iyong tithes and offering. Yan mag-start ang problema, cursing, salot, problema sa buhay natin. Ngayon, kung tapat ka naman sa pagbibigay, don't tell me nga wala ka pa rin problema. Kasi sinabi ko na, nature yan. Pero yung problema mo, hindi po maging salot para sa'yo. Dahil bakit? Tapat ka sa pagbibigay. May problema man dating sa buhay mo, mayroon na pong solusyon ang Diyos yan. Sabi ng Biblia, therefore, the fact or state of being prepared, that is called provision of God. Mayroon ng ebidensya, the fact and the state of being prepared. Yung God's provision na dyan na nakaprepare sa problema mo. Sa problema mo, if you trust the Lord. Pero kung mag-wave ang panampalataya mo, kami isang kasing Kristiyano, hindi may iwasan. Tumating yung problema, kaagad-agad. Makaramdam ng takot, nervyos. Sa Bisaya, kabalaka, pag-alala. Tanggalin mo yan. That is the demons of doubts. Sabi niya, demons of doubts yan. Demonyo ng pag-alinlangan. Alisin mo yan, i-rebuke mo. Isipin mo na mayroon ginapreparar ang Diyos ng pagpapala, provision para sa agit to supply all your needs according to His riches in glory. Only trust the Lord. Pray and trust the Lord. Worship the Lord. Trust the Lord. Kneel down to the Lord. Pakumbaba, lumuhod, umiyak. Kaya pinintulutan ng Diyos ang bawat problema sa tao, kahit anong klase problema, liit o malaki, para ano? The Lord to train ourselves. Tinuturuan ang sarili natin para magpakumbaba. Nga in times of needs and problems, wala kang ibang pupuntahan, kundi lumapit ka sa Diyos. Lumuhod ka sa harapan ng Diyos. Kneel down. Pag lumuhod ka sa Diyos at magpuri sa Panginoon, pagtiwala sa Diyos, that is humbleness. Kaya ang tao pag mayabang, walang grabing pride, hindi marunong lumuhod sa harapan ng Diyos yan. Hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong umawit, hindi marunong magpuri, hindi marunong humingi ng pagsisisi. Bakit? Mayabang. Dapat sundin natin ang example, the great example na pinakita ng Diyos tayo, how we make a prayer. Noon ang Panginoon malapit sang hulihin ng mga Hudyo sundalo para papatayin, husgahan. Siya po'y pumunta sa garden ng Gethsemane. Anong ginawa niya? He prayed. Nanalangin. Lumuhod. Magdamag. Nag-overnight prayer. Sinama si Pedro, si John, yung mga apostoles, samahan niyo ako. Manalangin ako. Hanggang magdamag, overnight. Pagtingin ng Panginoon, tulog na yung tatlong apostoles. Tulog. Huy! Nagpasama ako sa iyo, even 1 hour, tinulugan niyo ako. Apostoles yun, natulog. Pero ang Panginoon, grabe ginaharap niyang problema. Ano yun? Kamatayon. Kamatayan. Yung apostoles, natulog lang. Ginising sila, ganun, continue. Lumuhod ang Diyos. Umiyak. With strong crying and agony. Example, strong crying and agony. Strong. Malakas na iyak. With agony, agulo. Sa sobrang agulo, malakas kapag iyak. Sabi ng Biblia, lumabas ang kanyang singot, kanyang pawis sa kanyang ulo, pisngi at agtang.
katulad ng droplet of blood, tulo ng dugo. Grabe, hindi basta-basta nga panalangin yun. Hindi basta-basta nga pigan. Hanggang dito, lumabas yung pawis nga dugo. Kayo, naranasan nyo na ba na? Naranasan na ba natin nalalangin ng pawis lumabas sa ating ulo, dugo? Kasi nakaranas, tayo yung kamay. That is the great example that we must to follow the steps of the Lord. Example lang yan. Paano tayo manalangin? In times of grief, in times of difficulties, in times of hardship, in times of trials, in times when your sorrows and weariness comes in your life. So ganyan, tinuruan tayo ng Diyos. Paano tayo manalangin? How we make our prayer. Lumuhod ng tirapa sa lupa, umiyak, naghagulhul. Grabing pag-iyak with strong crying and agony. Even the sweet blood came out from his face. Anong prayer niya? Father, kung kalooban mo, it what thou wilt be done. Please this cup pass from me. Alisin mo tong kalooban mo, Lord. Kalooban pa rin. Alisin mong saro, kamatayan na iparatang sa akin. But not my will, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko masunod. Kahit nanalangin ka na, hindi pa rin parang utos-utosan mo lang Diyos. Hoy, Panginoon, panalangin ako. Lord, bigyan mo na ako ng papala. Bigyan mo na ako ng aeroplano. Lord, bilisan mo na, Lord. Hindi po ganon. Buong pagpakumbaba pa rin ang panalangin sa Diyos. Sama kanina ba na may nag-testify nung Friday, ating brother, mama niya, los wala na, mamatay na, dying na. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Panginoon, patawarin mo kami. Saan kami nagkulang, nagkasala. Kahabagan mo kami. Tulungan mo kami. Pakinggan mo kami. Kahabagan mo kami. Dugtungan mo pa ang buhay ng mama ko kung kalooban mo. Natuwa at nalugod ang Diyos sa kanyang panalangin. Binuhay ng Diyos ang kanyang mama. Kung soon ba diriki, Siman, wala nang pag-asa. Nanalangin siya. Lord, bahala ka ng kalooban. Habagan mo kami. Tulungan mo kami. Sa una't dalangin ang aming beloved pastor, beloved person, huwag niyo ito kalimutan. Minsan yung ating prayer hindi masasagot dahil sinasarili natin. Huwag natin kalimutan, sa church natin, mayroong unang mga tao nagsakripisyo, our beloved parents in the Lord, for the sacrifices, hindi basta-basta. We have to respect and honor that and acknowledge that their earned prayer, the process of their prayer, their leading prayer, their first prayer, upang tugunin ng Diyos ng madali, lubusan ang ating sariling panalangin. Kung sarili mo lang, hindi ka pakinggan. Dahil hindi mo gina-recognize yung mga tao ng Diyos. Nga una, nagsakripisyo para sa atin. Kasi maging selfish po tayo yan. Ng ating beloved parents in the Lord, hindi basta-basta. 3 times nag-40 days fasting. 96 days fasting between life and death. 20 days, 10 days, 10 days. Hindi na mabilang. Prayer, magdamag ang prayer. Grabing puri, walang pahinga. So, hindi pa natin yan malaala. Hindi pa natin yan ma-recognize. Hindi pa natin yan ma-acknowledge. Huwag natin kalimutan yan, mga minamahal. That is the sign of humbleness. You know how to respect and honor those people used by the Lord, those who labor our soul. Nagsakripisyo para sa kaluluwa. Huwag natin kalimutan. That's why double honor and respect. Saluting them and recognizing them by means of the sacrifices para ang ating prayer dali sagutin ng ating mahal na Panginoon.
Kaya pag yan ang prayer mo, agad-agad, ang Diyos may sagot. Because there is God's provision. May sagot ka agad. May gina-prepare ka agad kasagutan. Kalutasan ang problema. Mawala yung weariness mo. Mawala yung worriness mo. Mawala yung pag-alala mo. Bigyan ka ng malakas na panampalataya ng Diyos. Nga you believe and trust you feel. Nga ngayon, lutasin ng Diyos. Bukas, ibigay ng Diyos. Ngayon, ibigay na ng Diyos sa akin. Lutas ng problema ko. Salamat, Lord. Lilutas mo ng problema mo. Kahit wala ka man nakita. That is faith. Pananampalataya. Because faith is the substance of things hoped for. Substansya ng mga bagay ngayon mong inaasahan nga wala naman ka nakikita. Hope for and things not seen. Inaasahan mo ng mga bagay, ngunit wala ka nakikita. For you believe and trust, you're hoping. Wala ka naman nakita. Nga provision. Kasi hindi mo naman makita ang provision ng Diyos. Nasa kamay ng Panginoon yan. Kusa na lang ihulog sa harapan mo. The fact or state of being prepared. Prepared, ginapreparan Diyos. Measure, sugat. Taken beforehand. Wala pa sa'yo, beforehand pa, nakasukat na, ibibigay ng Diyos sa'yo. Measure taken beforehand. To deal, ibigay siya, i-deal sa'yo ng Diyos with a need or something you want. Naintindihan nyo ba? Palakpakan natin ang Diyos. Yan po ang ginatawag na God's provision. Amen ba? Masyado kayong seryoso. Palakpak. Palakpak. Yung palakpak na masaya. Yun. Kasamang pagsigaw. Yun. Gana. Yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon nang nagpapalakpakan na nakasmile eh. Smile a while. Parang gano'n ba? Kantahan mo. Smilean mo yung problema mo. Kaya gusto ng Diyos pag humingi sa Kanya, umiiyak ka na may galak. Kasamang pasalamat. Lord, salamat Lord. Salamat, tinugon mo ng dalangin ko kahit wala ko nakita. Dahil you believe and trust niya in the hands of God, nakaprepare ang provision, supply para sa iyo. 1 Corinthians chapter 9 verse 8, kahit hindi pag-ibasa. 1 Corinthians chapter 9 verse 8. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 9, ang talata ay 8. Ang mga ito, bagay sinasalita ko, ayon sa kaugalian lamang ng mga tao, o di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan. 9. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses. 1 Corinthians, hindi second. Second ba yan? Tama ba? Yan nga, basahin mo. 9:8, yun. 9:8, tama yun. Binasa mo pa kasi yung city. 8 lang. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 9, ang talata ay 8. Ang mga ito bagay, sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao, o di bagay sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan. Sakto na to, 2 Corinthians. Praise the Lord. Chapter 9, verse 8. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 9, ang talata ay 8. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Amen. Upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Ang Diyos kaya niya gawin ang lahat na grasya
ibibigay sa atin lahat. Upang palagi sa lahat ng bagay, sufficiency, sobra-sobra ang lahat nating mga pangailangan. At itong lahat, maging masagana sa mabuting gawa. Palakpakan natin Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. And God is able. Alam niyo bang able? Sa Bisaya, arang. Tagalog, kaya niya. And God is able to make all grace abound towards you. Kaya ng Diyos gawin ang lahat na biyaya, grasya, ibigay sa ating lahat. Upang that ye always having all. Palagi lahat sa atin sobra-sobra sufficiency in all things. Ngayon, kung yan ang pangako ng Diyos, may kulang ka pa ba? Nakulangan ka pa ba? Sagot. Nakulangan ka pa ba? Walang kulang. Ang lahat ng grasya, kaya gawin ng Diyos ang lahat ng grasya, biyaya, ibigay sa atin upang palagi tayong lahat ng bagay magsasagana, sobra-sobra, ibigay ng Diyos para sa atin. Para maging magsagana ka sa mabuting gawa, para marami kang ibigay sa gawain ng Diyos. Ngayon, sabi mo, nagbibigay naman kami, kuya. Lahat nagbibigay kayo. Bakit may problema na yan? Ulitin ko. Tinutulutan ng Diyos ang problema para lalo pang palakihin mo ang iyong panampalatay, paniniwala sa Diyos. Kaya in times of that difficulties time, in the difficult time, hardship time, trials time, matuto kang lumuhod. Sabi ko kanina, matuto kang lumuhod, umiyak, magpakumbaba, manampalataya, isandig sa Diyos ang lahat ng bagay, ang katulang isampul ng paano kang manalangin. Kasi kung minsan tayo, manalangin tayo, parang ginagawa natin pa yung tao-tao sa mais. Panginoon, marami kong problema, Lord. Ano bang dapat gawin ko? Yun ba'y panalangin? Ha? Yun ba panalangin? Hindi panalangin yun. Ang prayer, you asking help, mercy from the Lord. Huminga ng tulong habang atawa sa Diyos. Tawagan mo siya. Amen. Lumuhod ka, magpuri ka, awitan mo Diyos, umiyak ka. Parang bata kang maliit. Di ba batang maliit? Kaya na si Carl, yung maliit na bata eh. Nagbibideo ako. Kasi nagbideo ko, pinopost ko yun eh. Panay kalabit sa akin, Papa Andy. Papa Andy. Hindi ko pinapansin. Sabi ko, Papa Andy. Ano yun? Hingi ng pera, bibili ako. Hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin. Kasi hindi naman ako Panginoon. Pero kung panahon ako, pinansin ko yon. Sabihin, ang bawat hingi ng anak ng Diyos, pinapansin ng Diyos. Sabi niya, ask, and it shall be given unto you. Hingi, at ibibigay ko sa iyo. Manuktok, knock, and it shall be open unto you. Manuktok ka sa Panginoon, nakasirado ang pintuan, tuktukin mo, Lord, open me. Give me an opportunity, Lord. Blessing. Ang Diyos, buksan niyang pintuan. Sabihin, anak, ano yon? Humingi ka. Ask, and shall be given unto you. Knock, and shall be open unto you. Amen? Amen? Ibigay ng Diyos sa iyo yan. Hindi ang Diyos sirado ang pinto. Open palagi ang pinto, bintana, silita ng ating Panginoon. Amen ba? Because our God that we serve is
the answering God. Tumutugol siya sa panalangin. He is an answering God. He hear always the prayer, the cry of His people. When the righteous cry, the Lord hear it. Kung ang mga matuwid na lalangin, iiyak. Sabi ng Bible, when the righteous cry, the Lord hear it. Kaya kung manalangin ka, umiyak ka. Umiyak ka sa Diyos. Yan sa Bible when the righteous cry, the Lord hear it. Kung mga matarong matuwid, umiyak sa Diyos, humingi ng tulong, ang Panginoon makikinig. Kung manalangin ka, hindi ka naman umiyak, matigas yung puso kasing bato, sabi ng Panginoon, orang mayabang nga po ni anak ko, hindi ko bibigyan to. Pero kung siguro, pagkikita na Panginoon, umpisa pa lang ng banggit mo, umiyak ka na. Hindi ko na ituloy, Lord. Alam mo na yung pangilangan ko, kaya umiyak na ako. Sagutin ka. Bakit? Alam ng Diyos ang ating problema. Pero gusto ng Panginoon, sabihin mo pa rin isa-isa. Nakasulat sa Biblia, make your request known to God. Make your request known to God. Kung anong hiningi mo sa Diyos, you must to make your request. Gawin mo, sabihin mo kung anong hinihingi mo. Lord, gusto ko na mag-asawa. Wala man nag-imin. Di karon, paano ka mag-asawa, hindi ka na humingi? Di panay tingin ka lang. May dumaan, tingin. Amen. Hindi mo naman hinihingi. Hindi ka bigyan. Sabi ng Panginoon, hanggang tingin ka lang, anak. Amen. Yung iba, hindi makatiis ng tingin at talagang sinachat. Pinupuntahan. Kaya ngayon, pinagsususpindi ko na. Amen. Kaya hindi makatiis. Hindi makahintay. Ginapangunahan nila ang Diyos. Dapat, before kayo mag-usap, before kayo magkaintindihan, sabihin nyo muna sa amin. Para malaman namin. Ay bawal yung magkita-kita sa labas. Pero dito, after gawain, pupunta yan doon. May dala nga basket. Pagbalik, may laman na eh. Kaya pala, nakikita siya ng girlfriend niya doon. Itong girlfriend niya, panay naman bigay. Mayaman pala. Siya ang maraming provision. Kunwari, labas, bit ng bag, kunwari, ano lang. Pero pagbalik yan, puno na. Yung uyab niya, nagbibigay ng provision, mayaman. Tuwang-tuwa naman yung brother. Dahil may tinapay, may meatloaf, may sandwich, may, ano pa yung, baka may deodorant, may toothpaste. Marami, complete provision. Amen. Kung hindi makasamba, magkita doon sila sa labas. May basket, pagbalik, puno na yung basket eh. Nagtago-tago. Ngayon, okay naman na. Pero ang problema, sa iyong pagtago-tago, baka masakpan mo. Mabulabog ka mo. Amen? Kaya before you settle everything, see to it na kamo ay final decision at legal. Hindi kayo magtago-tago, bawal po yun. Nagasupak ka mo sa balaaw ng Diyos, baka mapasama ang buhay nyo. Bis mapaganda pa yung plano nyo, mapasama. Mamaya, mapalo pa kayo dyan. Amen? Ingatan nyo yung templo nyo. We are the temple of the living God because God Himself indwelt in our heart. And we are, the temple is holy. Banal itong templo. Banal. Sa Biblia, sinong magdumi, whosoever defile, anong defile? Sirain mo. Dumihan mo. Lagyan mo ng kasalanan. Sabi ng Biblia, God Himself will destroy you. Diyos mismo ang magsisira sa inyo.
So anong sisira sa'yo? Maybe baka madisgrasya kayo. May darating na sakit sa'yo. Darating na kalungkutan sa'yo. So, darating ang mga difficulties. Darating yung mga hardship. Darating yung mga trials. Din maging malungkutin kayo. Kasi nagagawa kayo hindi maganda, mag-rape ang Holy Spirit. Aalis ang Holy Spirit sa puso nyo. Kasi templo ka ng Diyos eh. Ang templo ang Holy Spirit na nanahan sa puso mo. Pag gumawa ka ng kasalanan, gidumihan mong templo ng Diyos, aalis ang Holy Spirit. Aalis. Kaya maging ganun ka na. Sumasamba ka, nagpupuri ka, ginagamit ka, pero ang utak mo, may electric fan sa loob. Nagro-rotate. Kaya delikado. Bakit sinasabi ko to sa inyo? Huwag natin pangunahan dahil may pangako ang Diyos ka provision. Spiritual provision, physical, spiritual, emotional. Lahat naka-prepared na. It's a fact or state being prepared. Kaya natin pili pangunahan ng Diyos. Tinitingnan na ng Diyos yan. Be sure taken eh. Beforehand pa. Amen? To deal with a need. Alam na ng Diyos yung ating pangailangan. To deal with a need. Ang Diyos alam nila. Alam ng Diyos ang ating needs. Physical needs, emotional needs, spiritual needs, at material needs. Alam ng Diyos yan. Huwag lang natin pangunahan ng Panginoon. Kaya pangunahan natin Diyos, maging masama ang buhay mo. Amen ba? Ako nag-asawa ko, 31 na edad ko eh. 31 years old na ako nang pakasal kami ni sweetheart ko. Siya 28 pa eh. 3 years. Nung nagpaalam ako sa Cebu, Labisan Pastor, 10 pidyes ng ilupan. Grabe, sulat. Grabe yung paliwanag. Pinadala ko sa kasama ko rin preso sa Manila. Pagbasa ni Mama Dir, si Barre Ande, Sternini, pauwiin sa Surigao. Si Barre Ande, manatili sa Cebu. Depresyon niya. Tama mo? Nabasa pa lang, wala pa desisyon. Ang desisyon, pinaiwas na, pinalayo kami, pinahiwalay. Para ano? To avoid risk of collision. Magasala kami. Nakaproseso. So, sa Cebu siya, sa Surigao siya, sweetheart ko, gawain sila, ako sa Cebu. Kaya lang, walang kontak, wala tanan. May cellphone noon, yung mga malalaking cellphone na parang walkie-talkie. Wala. More than 2 years, hinintay ko. Puri, iyak, gawain lang. Hanggang pumuntang beloved parents Lord sa Cebu. Doon. Nung sa Cebu na ako, observa nila yung sistema ko. Kung nagpupuri ba ako, o natulala ba ako, o naghina ba ako. So kahabagan ng Diyos. So natdalangin pa rin lang. Puri, ako nga puri pa rin. Sa gawain puri. Nakita nilang buhay ko. Abang during nga puri kami, tinawag ko mala pastor. Ayan, desidido ka na mag-asawa? Hindi ako nakasagot. Baran, handa ka na ba mag-asawa? Hindi pa na ako nakasagot. Baran, nag-unawaan na ba ka mo ni Nini? Hindi pa na ako nakasagot. Alam mo sino sumagot? Si Mama Dir. Sige, anak, punta ka na sa Surigao, kausapin mo na doon si Mana. Mapalam ka na kay Nini para maplaster ka mo. Kayo na maging presyo sa Cebu o sa Surigao. Hindi pa rin ako nakasagot. Kasi hindi ako maniwala eh. Ganun-ganon na ako. Kumuha na lang ako ng ticket sa barko, munta ko Surigao. O, yun lang, istoryahan ay konti. Tapos pagbalik, tapos na. Ngayon, nung nalaman na, sabi ng mga kamag-anak Surigao, siyang kiluloy ko mon, kapatid ni Mama Dir, di,
Pagkasal ka mo ni Nini, nakaprepare na. 10 kawayan. Pangtuhog sa litson. Grabe, hindi basta-basta ang kasal. Ninong nyo, Colonel, General, Mayor, Congressman, chief sa DLJ, hindi basta-basta. Okay, uncle, okay. Ngayon, ito na. Habang naghihintay, marami talagang pagsubok sa buhay. May nag-report sa akin sa Manila, Mamalir, Malpastora, ang baboy dito, kambing, binagbibinta ni Andy para igasto sa kasal ni Nini. Tawag mo na pastor. Silberde! Telepon ba doon? Wala cellphone. Sino nagsabi? Pag-alaman mo yung mga gamit ng church, property ng church. Bakit binta mo yung mga kanting mga baboy? Sino nagsabi sa'yo? Nagulat ako. Kamala pastor, wala naman kong bininta. May sinabi. Galit mo na pastor. Hindi matuloy kasal nyo. After 1 year, marami na. Kami, kinasal ni Mamadir mo, wala, isang Pepsi, wala. Ako. Grabe na gulhol ko sa telepon. Suspindido ka, 1 year. Huwag ka may pag-usap sa kapatiran. Pag may pag-usap sa'yo, tubuan ng kanser. Grabe. Imagine na, iyak na ako. Gulhol na ako. Maya, inagaw ni Mama Malapastora yung telepon. Anak, ano bang tinuod? Totoo. Mawala naman kung binintang kambig dito sa kababoy. Sino sabi? Si Uncle PD. Tawagin si Uncle PD. Uncle PD, uncle niya, tinini mo riyan. Yung asawa niya, kapatid ni Mama Dir, inawag. Bakit sinabi niya? Saan yung bininta? Wala man kung nagsabi, sino nagsabi-sabi? Nasira tuloy si Brandy. Galit si Uncle. Malapastor. Gulhol ako sa dana. Nang nalaman, sweetheart, wala naman pala binagbibinta si Brandy ng mga baboy kanding dito. Wala naman pala. Sino sabi? Speedy, tawa, pinagaling. Ikaw pahama ka, sinungaling ka? Fasting ka din days. Tapos tinawag ako, anak, sabi ng malapastor, yung 1 year mo, magpasting ka lang daw 3 days. After 3 days, punta na kayo Manila, ikasal na kayo. Tingnan mo, kahit kung sabihin nyo wala kang problema, kahit tapat ka, sincero, nagpupuri ka, kami preacher, pero maraming problema. Maraming problema, maraming intriga. Imagine, i-denounce ako sa church. I-denounce. Tapos, nag-preach ako, sinabi ko pa, hindi na matuloy, pag-asawa ko, kasalgyan mo gito, malapastor, tumawag ulit. Bawiin mong sinabi mo sa pulpito. Dahil mga kapatiran sa Cebu, nagsimpatiya na sa'yo. Magalit sa amin. Kaya baka hindi namin tinuloy kasal mo, hindi sa makaintindi. Totoo. Noong nag-preach ako, binawi na mahal, pasensya na kayo, ano lang yon, pagsubok. Ituloy naman eh. Alam mo, naglapitan sa akin kapatiran, Brandy, alam mo, nasakitan kami talaga. Bakit ganun ginawa lang sa iyo? Wala, para, hindi. Okay lang yan. Pupunta na ako Manila after 3 days. Yun. Ano, napakabuti? Nako. Pinabaunan ako napakaraming blessing, napakaraming provision, napakaraming baon, napakaraming pira. Wala na akong paglagyan. Sipin mo, after trials, after problema, nakaprepare ang provision ng Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, totoo yung provision, pangako ng Diyos. Andyan lang sa kamay ng Panginoon. When the righteous cry, the Lord hear it. And deliberate them out of their trouble. Deliberate them out all their troubles. I-deliver ka, iligtas ka sa lahat ng kaguluhan. Totoo yung salita ng Diyos. After 3 days, punta na kami sa Manila. Pagdating sa Marikina, inini mo, naglaro pa ng mga beloved children. Inawag na kami mga dir. Dinignan mo, may baspasan na kayo ni Uncle nyo. May ninong naman, wala ma eh. Alam mo,
Bilabis ng pastor pa ng sulat ng mga ninong, mga elders, mga kwartahan, bilang sila. Nya, basbasa namin ito ang ang grabing handaan sa Surigao. Yung manbasbas. Dapat pala, pastor, alis na kami. Sabi na, anak, doon kayo sa bahay namin sa Pampanga. Doon kayo mag-honeymoon. Kami lang tao. Ba si may multo dito? Dukot man na pastor sa, ang barong naman na pastor, barong to, may bulsa yan, parehas, left and right. Brian! Sabi, baon nyo. Baon nyo. Basta, pagbilang namin, alam mo magkano? 50,000. Terrible nga provision. Galing Marikina, Cubao, uwi kami ng Angeles City. Dumating kami alas 12 ng gabi. Pumasok kami sa Jollibee. 3 lang kami, pinasamahan kami ni Brother Jaime sa Jaime Marisal ng preacher. 3 kami. Pasok kami. Kung dito na tayo mag-blow out sa ating kasal. Pag-order namin, order lahat, order. Kain kami. Maya-maya, sinirado na yung Jollibee. Sir, sabi ng garda, Sir, isirado namin yung Jollibee para walang disturbo. Kayo lang bisita namin. Imagine, kami lang naghanda ng kasal namin sa Jollibee, pinasirado pa yung Jollibee. Kami lang ang 3 sa loob ng Jollibee. Grabe, hindi basta-basta ang kasalan. Hindi basta-basta ang provision. Natapos kami alauna, hinintay kami ng mga staff ng Jollibee. Sir, salamat, umuwi na kayo. Makapahinga na kami. Sa kanila lininis. Imagine, sabi ko, pinasirado kong Jollibee, 3 lang kami. Wala nang gagawang ibang kasalan yan. Ako lang. Ang ibig sabihin, naka-preserve, naka-prepare ang mga provision, pagpapala, pag sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Tapos sa mong kasala, uwi kami Cebu, tahimik na kayo. Tapos sa mga bas-bas kasal, ano pang hanapin mo na? Sabi, nagalit sila sa Surigao. Saan ang sinini dyan di? Bakit di na bumunta nito? Nakaready lahat mga ninong tanan, mga damit tanan, napulo kakawayan, ganang ready na. Sabi ko sa ila, di na lang tamaghang magkasalan dyan. Magasusan pa tayo, handa-handa, maraming handa, gasusan pa tayo, kita pa mugas plato lahat, mubos pa kwarta natin. Tayo na mong pamilya. Punta tayo sa dagat. Maglitson tayo ng 2 litson. Tayo na kumain. Huwag na tayo mangimbita ng mga parinti natin kamag-anak. Kakain lang yan, tapos wala na. Sabi ni Papa, ganun ba? Kami lalaligo. Wala namin maubos yung 2 litson. Terrible nga provision. Terrible nga pagpapala. Pag sumunod ka sa Diyos. Amin ba? Kaya pagdating ng 25 years namin, dito ba kami nagmarcha? Inasal kami, wala lang ako nagmarcha eh. Kaya pag abot ng 25 years, silvers, saka pa kami nagmarcha dito. Doon pa kami giba kasal ng formal. Amen? Nakapreserve lahat ang provision ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ialala. Wala ka dapat problema. Kahit may mga pagsubok, problema, lahat gawin ka, siraan ka, grabe itong nangyari sa akin, Cebu. Lahat na worker, maitim ng tingin sa akin lahat. Imagine, ikaw nanguna, biglang suspended ka 1 taon. Hindi ka na makapag-preach. Lahat, hindi ka magipag-usap sa kapatiran. Pag magipag-usap ko, magka-cancer sila. Hindi basta-basta. Pinagdirihan ako. Gabi iyak ko. Iyak na iyak lang ako. Lord, bala ka na. Kaya hindi ko makalimutan itong bersikulo na ito. Kung mga matuwid umiyak, ang Diyos makinig. Iligtas ka sa lahat ng mga kaguluhan. No, lahat ng kaguluhan, linigtas kami. Umpisa noon hanggang ngayon, praise the Lord. Amen. Nakasmile pa rin tayo. Kahit maraming problema hinarap sa Diyos, nakasmile pa rin tayo. Huwag ka mawalungkot. Ang iyak mo, kagalakan. Dahil matuwid ka, pakinggan ng Diyos ang iyak mo. Huwag kang umiyak na malungkot ka nga parang, grabe problema. Anong Diyos mo makapangyarihan? Hindi kaya lutasin problema mo? Naka-preserve, naka-prepare ang kasagutan ng Diyos sa ating mga problema.
God's provision in our life. The fact or state of being prepared. Measure, taken, behold. Wala pa. Beforehand pa. Malayo pa. Nakasukat na. Ibibigay na ng Diyos sa iyo. To deal you ang Diyos mag-deal. Beforehand, to deal with a need. To deal with a need. Ang Diyos pa. Before pa. To deal with your needs. Or anything else. So, buhay ang Diyos. Wala kang dapat ika-alala. God will provide. Jehovah Jireh, God will provide. God will sustain our needs. For my God shall supply all your needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. So wala ka ng kabalaka, wala ng problema. You have to rejoice. Matuwa, magalak, pasalamat, lumuhod, magpuri, manalangin, hingi sa Diyos. Umiyak! Pag-uyak pag-iyak mo na may kagalakan, pagsalamat, sabi ng Biblia, pakinggan ka na ng Diyos at iligtas ka sa bawat kaguluhan. Pagsubok sa buhay, buhay ang Diyos natin. God's provision, palakpakan natin Diyos mo minamahal. Hallelujah! Awitan natin Diyos mo minamahal. Nakapreserve, nakaprepare sa kamay ng Diyos. Ang sagot sa ating mga dalangin. Ang sagot sa bawat ating mga pangailangan. Buhay sa nga Diyos. The fact or state of being prepared. All things work for our good. All things work for our good. Through sometimes we can't see how they Sometimes we can see how they go. the struggles separates our heart into. Sing it mo. Sometimes lead us to the truth. Hallelujah! Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes steep, Hallelujah. you just can see. You just can't see. Remember, it's still our control. God is so wise. God is so wise to be mistaken. Di siya magkamali sa decision para sa atin. Oh, God is so good. Napakabait ng Diyos. To be a God. Di siya maging masama para sa atin. So when you don't understand, when you don't see, Don't see His plan. when you can't understand, Trust His heart. This is the best. This is the Master's plan. He holds our future. He holds our future in His hand. Siya umawak nating future. For our hope is found in Him. We walk in His presence, the but He's still the first. When the darkness reaches, Jesus. He's with you and me. There's something We just dance. it's so much To be mistaken. Hindi siya magkamali, hindi marunong ang Diyos. God is so
Sa mga bayan ng Diyos, to be a God. di siya maging masama. So when you don't understand, when you don't see Yeah. Jesus. when you can't resist it, Jesus. it's all. Jesus. So hard God is the way. to be mistaken. Singgit mo. God is too good to be a God. Singgit mo. So when you don't Pulit ka, tagot ka, lumayaw ka, labatan ka. Jesus. 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 We God. Jesus. Jesus. He's so well to be mistaken. To be unkind. Sing it, hallelujah. Mga minamahal, ang Diyos napakatalino. Hindi siya pwede magkamali. Sa magandang plano niya para sa ating buhay. He always preparing for us His great provision to supply our needs, to solve our problems. He is the one who deal us all our needs beforehand. Wala pa man, malayo pa. Pero sukat na ng Diyos. Kaya niya i-plaster ang ating mga pangailangan. Siya maglutas sa ating problema. Kahit maraming kahirapan, there's a lot of hardship, difficulties, trials in life. Pero tandaan natin, there is God's provision prepared for us, preserved for us, even the Lord beforehand. He knows to deal with us, to supply all our needs, to solve our problem, to answer our prayer, to heal our sicknesses. Because our God shall supply all our needs. Not only material blessing, but physical and spiritual blessing. All the needs of our physical, spiritual, He wants to supply that according to His riches. Riches and glory and power of our Lord, ibigay sa ating buhay. Buhay ang Diyos natin pinaglingkuran. Even in the difficult time, even in the hardship time, His provision, protection, blessing, prepared for us always. Sing it, hallelujah. Basta magpakumbaba lang tayo. In times of hardship and difficulties, magpakumbaba tayo. Magpuri sa Diyos, umiyak, lumuhod, manalangin. Magpakumbaba. Hingiin mo ang dapat hingiin. Kung kita umiyak, siya'y makinig. When the righteous cry, the Lord hear it.
and He deliver us into all troubles. Lahat ng mga trouble, kaguluhan, iligtas tayo ng Diyos. Matuto tayo ng magpakumbaba at umiyak sa ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, umiyak tayo. Manalangin tayo at umiyak tayo, magpakumbaba. Hingi ng tulong, habag at awa. Hingi ng kapatawaran sa Diyos. Hallelujah. Habang nasa kamay natin ang ubas at ang tinapay, magpakumbaba tayo. Kausapin natin, Diyos. Humingi tayo ng tawad, kapatawaran. Umiyak tayo sa Diyos. Because the Lord knows what we need. He knows what we want. He knows what we need. He knows our problems. He knows our difficulties. He knows our hardship. He knows our problems. He knows our sicknesses. Alam ng Diyos yan. Gusto niya umiyak ka sa Kanya. Manalangin ng mga... Upo pala, Panginoon. Rito kami ng pagkubaba. Umiiyak. Humingi ng tulong habang tao. Pakinggan mo kami mga pagsama mo. Ibigay mo sa amin aming kailangan sa iyo. Dahil pangako mo yung salita mo, pag kami umiyak, tugunin mo aming dalangin, iligtas mo kami sa kapamakan, sa bawat problema. Umaasa kami sa iyo, nagtitiwala kami sa iyong provision. We trust into your provision, your God's provision, Lord. We trust that. You always prepared for us. You make a deal for us to supply all our needs, Lord. Hallelujah. Because the one who holds our provisional future, Lord. Nasa kamay mo na, ginariti mo na para ibigay sa amin, Lord. Without doubts, ibigay mo sa amin. Lutasin mo problema namin. Suplayan mo kami, pagpalain mo kami, tulungan mo kami. Kabagan mo kami, pagalingin mo kami. Palakasin mo kami, pagpalain mo kami. Doon dalangin malabas doon, Jesus, tinalala. Tatawarin mo kami, Lord. Hawakan yung tinapay. The bread is a symbol of the broken body of the Lord. That the broken body nawasak para sa atin. Hawakan yung tinapay. Sabi dito, and when he had given thanks, nagpasalamat siya. He break it and said, take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin natin ang tinapay, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hawakan natin yung ubas. Simbolo ng dugo ng Panginoon. Lumabas sa kanyang buong katawan. Ay ito magpatawad, maglinis sa ating kasalanan. In the same manner, he also took the cup when he had supped, saying, this cup is a New Testament of my blood. This do ye, as of we drink it,
in remembrance of me. Inumin natin. Hallelujah. Yat, 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 yat. Yat, 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 yat. Purihin ka, Lord! Maraming salamat! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! We exalt, we glorify thy name, Jesus. Thank you so much, my God, for the great revival, forgiveness, blessing, answering our problems, solving our problems, supply our needs, Lord. Provision. Thank you so much, my God. Napakabayan mo, napakadakila mo. Wala kami may ganti sa iyo, Lord. Napakabakila mo. Napakadakila mo, napakabait mo. Kapat dapat nang purihin, sambahin, pasalamatan, Lord. Salamat sa aming mga pastor. Lang ginamit mo sa aming kaligtasan upang matugunan ang aming mga pangailangan. Tinuruan mo kami paano kami sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord, sa pagabait mo sa amin. Habang daramdaman natin ang ating magpresensya, manalangin tayo sa Panginoon sa lahat nating mga pangailangan. He deal all our needs. So natalangin namin, dearest beloved parents in the Lord. Mahal na Panginoon, I know and we trust you, Lord, that all the provision concerning to our life is always there in your hands, preparing for us, Lord. And we know and believe you're the one to deal with all of our needs, just to solve our problems, that to answer our prayer, remove the difficulties, hardship in our life, because thou art the answering God, Lord. Please answer the prayer of the children. Heal their sicknesses. Solve the problem, Lord, in a miracle way, Lord. Bless them so much abundantly, materially, physically, spiritually, Lord. To the first prayer of the beloved parents in the Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, receive healing, problem solved, supply of all provision or needs. Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patong gamay sa ulo nyo, ang isa nakataas. Lahat tayo maglihans. With all power, authority. O minsan na po, ibabang kapangyarihan mo sa amin. Pagpalain mo kami lahat. Sa ito, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out. For our children, from the cheese, from the children, Lord. Be healed, be healed, be healed. Problem is solved, vices, be blessed as him. Supply their needs, supply the provision, Lord. Bless them so much, my God. In Jesus' name, Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin, Diyos, mami na mahal. Everybody say, praise the Lord. Manindog kita, mami na mahal. Bayo kamot, lukso kita. 3 beses. Malakas, galing sa puso. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Amen. Dari po natapos ang ating gawain sa araw na to. Mga minamahal, alaala natin, beloved parents in the Lord, magsumikap na huwag mag-absent. Wednesday, Friday, hanggang Sunday po. Para makumplito ang lahat na provision na preserba ng Diyos sa atin. Baon natin, pagpapala, ibigay ng Diyos sa atin, mga minamahal. Tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kuha muna tayo natin mga special offering. Ibang pray natin. Special offering, dugang-dugang na mga pangailangan natin sa church. Pag-pray nyo po, beloved Mary Alan Ninugaw. Pag-pray nyo po ang atong special offering. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pabuta, hallelujah. Diyos kilabing kahanan sa langit,
Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, ang dalangin mahal pastor, Ginoo. Kami salamat o Diyos. Hallelujah sa tanang makaisuunan, walay pagkapuol, sa pagsuporta. Yes. Sa imo buluhaton, mahal na Panginoon, ikaw Ginoo magapanalangin kanila sa pilong panalangin. Kaya mo pag-ampo sa imo gamahan ng pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Person of destiny, grace and mercy follow me, and I know I'm an overcomer. I will always give the praise to the one who forever reigns. In Him I triumph every day. I will lift my voice and sing His praise presents the victory. I am victorious. God bless mga choral. After sa ating closing prayer, mayroon pong meeting ang mga beloved Marcial. No? Pabilin kayo. Beloved Marcial, may meeting tayo. Manindog tatanaan mga minamahal sa ating closing prayer. Ulitin ko maningkamo at pagsumikap na huwag natin mamiss ang ating mga panambahan para tayo palumusan, papalayan ng Diyos. Beloved Pernil, Teresa Punay, sa ating closing prayer po, itaas yung kamay. After this closing prayer, mayroon tayong paglilihans sa mamasakit, tabangan at tumalingkuranan. Yagay sa bakses ang ating mga pledges po yun. Special offering para lubos-lubos kayong palanginan sa Ginoo. Taas yung kamay. Hallelujah, praise the Lord. God bless you to ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Hallelujah to God. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, mga sa lahat na sa langit. Glory to God, hallelujah. Lord, hallelujah. Minsan pa po sa pangatdalangin, aming minamahal kita ng pastor. Glory to God, hallelujah. Kami po yung lubos na pasalamat, Panginoon, glory to God, hallelujah. Sa iyong gumanal na gawain na natapos na, glory to God, sa pagpapalabiyaya. Glory to God, hallelujah. Simula sa MC, glory to God, hallelujah. Sa mga awitan ng joyful song, solemn song, Lord, hallelujah, na iyong ginabayan. Praise God, punos mo yung banal presensya, hallelujah, praise the Lord. Sa iyong pagkikinig ng testimony, mga Panginoon, glory to God, hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa mga kapatiran, pinagpala, nabigay lang kanilang patotoo, mga Panginoon, glory to God, hallelujah. Mga pag-awitan ng mga choirs, Lord, hallelujah, praise God. Hallelujah, aming pagkikinig na iyong banal na salita, Lord, sa pagbibigay na ito'y susi sa pagpapala. Maraming salamat, Lord, hallelujah, na naintindihan po namin na pagbibigay, Lord, hallelujah, glory to God, na dito kami, hila pinagpapala, mahal pa
Panginoon, glory to God, hallelujah. At lalo lang, higit sa lahat, mahal Panginoon, hallelujah, praise the Lord, ang iyong banal na salita na aming napakinggan sa pinagbigay ng glory to God, hallelujah, ng aming pinagpalang mga aral, Lord, hallelujah, glory to God. The good provision, Lord, hallelujah, yung pinagkaloob sa amin, hallelujah. Yes. Glory to God, na ito yung baon, mahal Panginoon, hallelujah, sa aming matahanan, Lord, hallelujah, na ikaw ay pagpapala, biyaya, pinagkaloob sa amin, Lord, hallelujah, sa araw na to. Tagumpay, mahal Panginoon, yung banal gawain, hallelujah, Yes. maraming salamat po, Lord, hallelujah. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, Lord, hallelujah, glory to God. Pag-ingatan mo po kaming lahat, mahal Panginoon, glory to God, hallelujah, sa aming pagbiyahe, mga driver, Lord, hallelujah, glory to God, magsakay man ng mga private vehicles, Lord, hallelujah, pauwi, mahal Panginoon, hallelujah, glory to God, pag-ingatan po po ka lahat, mahal Panginoon, glory to God, hallelujah. Lord, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makaprehenda. Pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord. Amen. Maglamanuway kita minamahal. We love you in the Lord. And our dear Jesus loves you more. Yes, I love you with the love